Si Dante ay anak ni Sparta at ito ang maalamat na demonyong kabalyero mula sa ibang dimensyon na nagtaksil sa kanyang sariling uri at tinalo ang hari ng mga demonyo upang iligtas ang sangkatauhan. Nang pumanaw si Sparta ay minana ni Dante ang lakas ng kanyang ama at naging pinakamalakas na hybrid na demonyong kabalyero at mandirigmang may espada. Gayunpaman karamihan sa kanyang mga kaibigan at mga tao sa Earth ay iniisip lang na siya ay baliw at isang tamad na pangit, samantala sa kalaliman ng Vatican City, isang grupo ng 4 na armadong bayaran na sundalo ang nagtangkang pasukin ang isang treasure vault para sa isang misyon. Gumamit sila ng mga pampasabog at makabagong teknolohiya upang labanan ang mga gwardyang armado lamang ng mga sibat at naging isang panig ang labanan gaya ng inaasahan. Nakarating ang mga bayaran na sundalo sa treasure vault at kinolekta ang lahat ng nakita nilang mahalaga. Hindi nila pinansin ang isang madilim at nakakatakot na bagay na nakalagay sa isang sulok. Ngunit biglang dumating ang isang lalaking may ulo ng kuneho at sinabi sa kanila na malaki ang pagkakamali nila. Naghandang magpaputok ang mga bayaran na sundalo kaso iginiit ng kuneho na siya ang mismong umupo sa kanila para sa misyon na ito. Lumakad si Rabbit papunta sa madilim na bagay sa sulok at sinabi sa kanila na ang mga nakuha nila ay karaniwang mga bato lamang at iniwan nila ang tunay na mahalagang bagay. Binasag niya ang glass casing at kinuha ang bagay na agad na nagbago sa anyo ng isang makapangyarihang espada sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Rabbit sa mga bayaran na sundalo na ang espada na iyon ay pagmamayari ng demonyong kabalyero na si Sparta. Kinutya niya ang kabalintunaan ng pagtatago ng isang sandatang mula sa impyerno sa banal na Vatican City, ngunit hindi na gustong makinig ng pinuno ng mga bayaran na sundalo at sinabihan siya na babayaran na lang sila. Biglang umikot si Rabbit at sa isang mabilis na galaw ay pinugutan ito ng leeg, agad na nagpaputok ang iba pang bayaran na sundalo kaso madali silang dinaig ni Rabbit gamit ang kanyang espada at pinabagsak silang lahat. Dumating naman ang mga gwardya ng Vatican at pinapalibutan si Rabbit kaso nabigla sila at hindi nakagalaw. Ipinahayag ni Rabbit na magsisimula na ang panahon ng mga demonyo. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang button at pinasabog ang mga bomba sa buong paligid na tuluyang sumisira sa lugar. Kasabay nito sa isang lugar sa New York ay may isang babae na inilalakad ang kanyang sanggol sa 10 oras ng gabi ang nakapansin ng mga nakakahinalang pangyayari sa paligid. Habang pumapasok siya sa isang madilim na eskinita upang hanapin ang nawalang laruan ng kanyang anak, 3 demonyo ang lumitaw mula sa dilim at umatake sa kanya. Sumigaw ang babae sa takot at ang kanyang sigaw ay narinig ni Dante, isang dumadaang demon hunter na agad tumakbo upang iligtas sila at pinaputukan niya ang mga demonyo gamit ang kanyang banal na mga sandata at nailigtas ang babae at ang kanyang anak. Nagpasalamat ang babae sa kanya sa pagligtas ng kanilang mga buhay pero sinabi ni Dante na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Nang lapitan ni Dante ang bata upang kamustahin ito at doon ay nadiskubre niyang isa rin pala itong high-level na demonyo, agad niyang itinutok ang kanyang baril dito kaso biglang hinahampas siya ng babae gamit ang kanyang bag at tumakbo palayo kasama ang kanyang anak. Hinabol sila ni Dante pero pagdating niya sa abalang kalsada ay napagtanto niyang naglaho na ang babae at ang bata, samantala ay binalot ng kaguluhan ang buong mundo dahil sa pambobomba sa Vatican City, lalo na matapos kumalat ang isang video clip na nagpapakita ng isang demonyong may pakpak na lumalabas mula sa apoy at guho. Habang pinagdedebatehan ng mga tao sa balita kung sino ang may sala sa pag-atake, nalaman ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika na totoong mga demonyong terorista mula sa impyerno ang kanilang kinakaharap. Ang nangungunang theoretical physicist ng mundo mismo ang nag-abot ng ulat tungkol sa mga demonyo sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal. Ipinaliwanag niya na ang mga tao at demonyo ay nagmula sa iisang ninuno, ngunit sila ay pinaghiwalay ng iba't ibang parallel worlds at ipinaliwanag ng siyentipiko na ang impyerno ay isa lamang parallel world. Ngunit ito ay mas mapanganib kumpara sa Earth at ang mga nilalang na naninirahan doon ay napakamarahas at makapangyarihan. Ipinaliwanag ng siyentipiko na nagtatrabaho siya para sa isang kumpanyang tinatawag na Darkcom, na nagsasaliksik ng mga banta na lampas sa pangunawa ng tao at natuklasan nila na may dimensional barrier na naghihiwalay sa Earth at impyerno. Gayunpaman, may mga pagkakataong nagkakaroon ng pag-abala sa barrier at ang maliliit na demonyo ay nakakakatawid papuntang Earth. Ngunit ang mga mas malalaking demonyo ay hindi makakadaan at biglang dumating ang isang sekretarya na tumatakbo papasok sa opisina dala ang isang video clip na nakuha mula sa isa sa mga bayaran na sundalo.
Sa clip ay makikita si Rabbit na nagsasalita tungkol sa espada ng demonyong kabalyero na si Sparta bago niya pinatay ang mga sundalo. Hayagang kinausap ni Rabbit ang mga tao at sinasabi na malapit nang bumukas ang mga pintuan ng impyerno na kung nais nila siyang pigilan, kailangan nilang hanapin ang Hunter. Nang makita nila ang video ay nagsimula ng magpanik ang lahat at kabilang na ang presidente. Ang vice-presidente lamang ang nanatiling kalmado at tiwala na kayang lutisin ang problema at siya rin ang tagapagtatag ng kumpanyang Darkcom, at idineklara niya na ito ang simula ng isang banal na digmaan. Sinabi niya na tila tinutokso sila ni Rabbit at hinihimok silang humanap ng Demon Hunter at iniutos niya sa kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng Demon Hunter na maaari nilang matagpuan. Samantala ay abala si Dante sa pagkain ng ice cream at sa pagsubok na makakuha ng mga numero ng desperado na waitress nang hindi niya hinihingi. Habang nakaupo siya para kainin ang kanyang dessert at biglang nakaramdam siya ng kakaibang kutob at napagtanto na may paparating na isang bagay na malaki at mabigat, paglingon niya ay nakita niyang isang oil tanker ang gumugulong papunta sa cafe. Agad niyang nailigtas ang lahat gamit ang kanyang supernatural na bilis at sinabi niya sa lahat na tumakbo na sa ligtas na lugar habang siya na ang bahala sa problema, ngunit bigla niyang nakita ang isang pamilyar na mukha na nagbalik ng kanyang masasakit na alaala. Hindi makapaniwala si Dante sa kanyang nakikita dahil ang kanyang patay na kapatid ang nasa harapan niya. Ngunit bigla siyang inatake ng kanyang kapatid gamit ang mga tentacle at napagtanto niyang isa lamang itong demonyo na nagpapanggap. Binaril niya ang demonyo na pagkatapos ay nagpakita ng tunay na anyo at tumakas. Napagtanto ni Dante na ito ang parehong demonyong sanggol na nakita niya kagabi kaya't nagpasya siyang tapusin ito bago pa ito makapanakit ng iba. Sinundan niya ang demonyo papunta sa basement kung saan sinimulan siya nitong atakihin at pilit kinukuha ang kanyang pendant. Pinaputukan niya ito ngunit naiwasan ng demonyo ang lahat ng bala at naipit siya nito sa pader at nanakaw ng demonyo ang pendant ni Dante. Ngunit lalo lamang itong nagalit at ipinakita niya ang kanyang buong lakas at binugbog ang demonyo. Tinanong niya ito kung bakit gusto nitong nakawin ang kanyang pendant at kinutya siya ng shape-shifting na demonyo dahil hindi niya alam ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos noon ay biglang nagsimulang lumaki ang demonyo at kinabahan si Dante na baka mag-self-destruct ito, kaso sa halip ay naganyong isang napakalaking paniki at lumipad palayo. Samantala ang mga naaresto na Demon Hunter ay isa-isang iniimbestigahan at isa sa kanila ang nagsumbong tungkol sa isang broker na minsang nagsabi sa kanya na nakatagpo siya ng isang nagsasalita na kuneho. Inaresto ng Special Forces na si Fino mula sa kanyang bar, at sinabi ng Vice-Presidente sa kanya na magsalita na tungkol sa White Rabbit. Ikinwento ni Fino na isang karaniwang martes lamang iyon at isang regular na customer si Rabbit na gusto lamang patahimikin ang ilang mga demonyo sa kanlurang bahagi ng New York. Sinabi niya na nakalimutan niyang tanungin ang mga detalye dahil maganda ang bayad. Ngunit iginiit ng White Rabbit na kailangan nilang upahan ang isang partikular na Demon Hunter na si Dante. Naroon din ang siyentipiko at kumpiyansa siyang sa mensahe at nais talaga ng Rabbit Demon na sila ay kumuha kay Dante. Sinimulan niyang saliksikin si Dante at natuklasan niya na ang ama nito ay umalis para bumili ng gatas ngunit pagkaraan, napatay ng mga demonyo ang kanyang ina at kambal na kapatid. Dahil dito ay naging isang Demon Hunter si Dante at napakahusay niya sa larangang ito, ngunit 5 beses na siyang umayaw sa mga misyon sa kalagitnaan dahil nabato siya. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Fino tungkol sa White Rabbit na sinasabi niyang marahil isa itong napakataas na uri ng demonyo sa impyerno. Subalit sa Earth ay isa lamang itong espiritu na sumasanib sa isang bagay dahil hindi nito madala rito ang tunay niyang katawan. Sinabi ng Vice-Presidente na natunton na nila si Rabbit at nagpadala sila ng team para habulin ito, pero pinatay ni Rabbit ang lahat maliban sa isa upang iwanan ang isang mensahe. Kailangang maghanda sila bago muling kumilos dahil walang gaanong progreso. Sinabi ng siyentipiko sa Vice-Presidente na tanungin si Fino tungkol sa espada ni Sparta. Nagsimulang magkwento si Fino tungkol kay Sparta na isang demonyong dati ay kampyon ng impyerno noong magkadugtong pa ang Earth at Hell. Subalit kalaunan ay nagtaksil sa kanyang sariling lahi at lumaban para sa sangkatauhan. Hindi interesado ang Vice-Presidente sa lumang kwento at diretsahan na tinanong si Fino kung bakit ninakaw ng White Rabbit ang espada ni Sparta. Ipinaliwanag ni Fino na pagkatapos labanan ang mga demonyo, lumikha si Sparta ng isang barrier na naghihiwalay sa impyerno at sa Earth at ginawa niya ito gamit ang kanyang espada, isang amulet na hinati niya sa 2 bahagi upang hindi ito madaling matagpuan.
Agad na napagtanto ng siyentipiko na ang espada ang bumubuo sa barrier sa pagitan ng dalawang mundo gamit ang quantum technology, at kailangan ang dalawang bahagi ng amulet upang mapawala ng bisa ang barrier, para muling magkadugtong ang Earth at impyerno. Nabahala ang siyentipiko na malapit nang masira ang mundo, kaso may tiwala ang vice-presidente at sinabing gagawin nila ang lahat para manalo sa banal na digmaan. Iniisip niyang hawak na ni Rabbit ang isang bahagi ng amulet at kailangan na lamang nito ang pangalawa. Biglang dumating si Anders, ang sundalong nakaligtas mula kay Rabbit. Ibinunyag niya sa vice-presidente na may espesyal siyang impormasyon tungkol sa katapusan ng mundo. Sinabi niyang ang ikalawang bahagi ng amulet ay hawak ng taong inupahan ni Rabbit para sa isang misyon at sinubukan na niyang agawin ito noon kaso nabigo. Kaya uulitin niya ang pagtatangkang iyon at para maiwasan na mapunta sa kamay ni Rabbit ang pangalawang bahagi ng amulet, bumuo ang vice-presidente ng isang espesyal na grupo ng mga sundalo mula sa special unit pati na rin ng mga bayaran na sundalo. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makuha ang amulet dahil ito ay napakahalaga para sa kaligtasan ng mundo, subalit ang may-ari nito ay isang nagpapabiglang henyo pagdating sa pakikipaglaban at naging curious ang lahat. Pero nang makita nila ang mukha ni Dante at natawa sila dahil mukha itong hindi matatag. Pero isang veteranong bayaran na sundalo ang nagsabing magtawanan na sila ngayon, dahil hindi na nila magagawa iyon kapag nakaharap na nila si Dante. Ikinwento niya na minsan siyang nakasama ni Dante sa isang misyon at hindi pangkaraniwan ang kakayahan nito para na itong superhuman. Sinabi niya na hindi siya magpapakamatay para lang labanan si Dante. Ngunit nang marinig niya na $250,000,000 ang gantimpala para sa pagkuha ng amulet at agad siyang nagbago ng isip, sinabi ni Baines na mas mabuting mahuli nila si Dante ng buhay para mapatanong siya at ipinaalam din niya na tutulong si Fino sa kanilang misyon sa pamamagitan ng pag-abala kay Dante. Ipinaliwanag niya sa mga bayaran na sundalo na bukas ang misyon para sa lahat at ang mga sundalo niya ay naroon lamang upang bantayan sila at tanggapin ang amulet. Umalis ang lahat ng mga bayaran na sundalo upang maghanda para sa misyon. Ngunit pinigilan ng pinuno ng Special Squad ang isang lalaking masyadong nagyayabang habang nagpe-present, binanggit niya na sila ay grupo ng mga Demon Hunter at ang kanilang trabaho ay masyadong mapanganib para sa ordinaryong tao. Ipinakita niya ang mga espesyal na anti-demon bullets na ginagamit nila upang pumatay ng mga demonyo, at ipinaliwanag na kung minsan ang mga demonyo ay nagpapanggap bilang tao pero hindi nila lubos na nagagaya ang mga katangian ng tao. Medyo kinabahan ang bayaran na sundalo sa narinig pero biglang pinunit ni Captain Mary ang kanyang damit, na nagbunyag na siya pala ay isang demonyo at pagkalantad ng kanyang sikreto at biglang nag-anyong isang demon bug ang lalaki at sumugod sa vice-presidente. Agad siyang pinigilan ni Mary at pinasabog ang ulo ng demonyo gamit ang espesyal niyang bala. Kinagabihan ay nagtungo si Fino sa bahay ni Dante upang akitin siyang lumabas at sinalubong siya ng isang nakakatakot na pagtanggap. Tinanong siya ni Dante tungkol sa mga trabahong ibinigay sa kanya kung saan isang demon baby ang nagtangkang nakawin ang kanyang amulet, ngunit nagkunwari si Fino na wala siyang alam tungkol dito dahil siya ay isang middleman lamang. Sinabi ni Dante na naniniwala siya sa kanya kaso pagkatapos, kusang loob na sinabi ni Fino kay Dante na siya at ang kanyang amulet ay tina-target ngayon ng mga bayaran na sundalo. Nararamdaman na ni Dante ang ganitong panganib at nagsimulang maghanap ng kanyang mga baril, ngunit iminungkahi ni Fino na isuko na lang niya ang amulet sa gobyerno upang matapos na ang gulo. Tumanggi si Dante dahil ito ay regalo ng kanyang ina sa kanya at ipinangako niyang iingatan ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagtulungan ang mga bayaran na sundalo upang pasukin ang bahay ni Dante. Ngunit nadatnan nila si Fino na nakasuot ng wig at nakatali sa isang upuan. Habang lahat ay na-distract ay nagpaputok si Dante ng mga bola ng bilyar sa kanila na nagpabagsak sa ilan dahil sa lakas ng impact. Nagpaputok ang iba pang mga bayaran na sundalo ngunit ginamit ni Dante ang kanyang sobrang bilis upang magugulangan sila at pabagsakin silang lahat nang hindi sila seryosong nasasaktan. Pagkatapos ay pinalaya niya si Fino at nagpatugtog ng rock music habang patuloy na dumarating ang iba pang mga sundalo sa kanyang bahay. Wala ni isa sa kanila ang nakalaban ng maayos kay Dante. Ngunit isang lalaki ang naka-ambush sa kanya at binaril siya sa dibdib gamit ang shotgun, gayunpaman kayang pabagsakin ng healing factor ni Dante ang kay Deadpool at Wolverine, kaya pinagtawanan lang niya ang tama ng baril. Habang patuloy siyang nagwawala sa bahay laban sa mga bayaran na sundalo, pinapanood naman ng Demon Hunter Squad ang mga kaganapan mula sa kanilang van sa labas.
Gulat na gulat sila nang makita nilang mabilis gumagaling si Dante at walang may ideya kung paano ito posible. Ngunit may sariling teorya si Mary at handa siyang subukan ito sa mismong labanan, samantala ay patuloy pa rin si Dante sa pagbasag sa mga kalaban, ngunit isang veterano na may kasaysayan sa kanya ang nag-alok na paghatian na lang nila ang gantimpala kapalit ng amulet. Tumanggi si Dante kaya inatake siya ng lalaki ngunit isang suntok lang ang kailangan upang mapabagsak ito, doon na nagpas siyang kumilos si Mary at gamit ang kanyang jet boosters, pinasok niya ang apartment at nagka-interes si Dante sa kanya at nagsimulang maghagis ng kung ano-ano, ngunit naiilagan lahat ni Mary at pinaputukan siya ng mini harpoon. Halos tinamaan ang leeg ni Dante kaso doon niya napagtanto na nakuha na ni Mary ang kanyang amulet. Sinubukan niya itong kunin muli ngunit mas mabilis at mas agile si Mary, pinaliguan niya ng tear gas ang buong kwarto at nakatakas pabalik sa kanyang sasakyan bago pa makabawi si Dante. Hindi papayag si Dante na makuha ang tanging alaala ng kanyang ina kaya hinabol niya si Mary at nakipagbarilan, nagawa niyang sirain ang jet boots ni Mary at bahagyang nasugatan ito, ngunit natamaan din siya ng isang bala sa balikat na sumabog. Nagtaka si Dante at sinabi ni Mary na napatunayan na niya ang kanyang hinala at inakusahan niya si Dante na isang demonyo at pinunit ang kanyang shirt, ngunit laking gulat niya na si Dante ay mukhang isang normal na matipuno na tao, napagtanto ni Mary na isa siyang human-demon hybrid. Itinutok niya ang kanyang baril kay Dante kaso naputol ni Dante ang baril bago siya makaputok, tumakbo si Mary habang nagpapaputok ngunit mas mabilis si Dante lalo na't wala na siyang jet boots at nahuli niya ito. Nabawi ni Dante ang kwintas habang sinasabihan siyang baliw si Mary sa pagtawag sa kanya ng kalahating demonyo, at tinanong niya kung bakit lahat ng tao ay gustong makuha ang kwintas ng kanyang ina. Tumangging sumagot si Mary at tinawag siyang kalahating demonyo at bigla siyang sinipa sa mukha, at sa split second na iyon ay nakuha muli ni Mary ang kwintas at naghagis ng granada kay Dante, ginamit ang pagsabog upang makatakas. Hinabol pa rin siya ni Dante ngunit naakit siya papasok sa isang walang laman na container, kung saan siya inambush ni Mary at pinaputukan ng stun rounds at nilagyan ng isang espesyal na tracker sa kanyang sistema upang hindi siya makatakas. Maya-maya ay nakakulong na sina Dante at Fino sa isa sa mga truck ng Demon Hunter Squad, na may built-in flamethrowers sakaling magtangka silang tumakas, ngunit hindi iyon naging hadlang upang makuha ni Dante ang tulong ni Fino upang subukang alisin ang mga posas nila. Samantala ay pinag-aaralan ng siyentipiko ang amulet ni Dante at natuklasan niyang naglalabas ito ng kalahati ng frequency na naglalayo sa Earth at Impyerno. Masigasig niyang pinag-aaralan pa ang bato kaso napansin ng siyentipiko na nagbabago ang frequency na inilalabas ng amulet bilang tugon sa isang bagay. Samantala ay napansin ni Mary na pinagpapawisan si Anders matapos makita ang malamig niyang pakikitungo kay Dante. Nagsimula siyang maghinala sa kanya nang biglang tinawag sila ni Baines para sa isang update. Sinabi ni Mary na makakarating sila sa headquarters sa loob ng isang oras at hiniling ni Baines na makausap si Dante dahil curious siya sa lalaki. Sumunod si Mary at tinawagan si Dante at tinanong siya ni Baines kung alam ba niya na may dugong demonyo siya. Mariing itinanggi ito ni Dante dahil labis ang kanyang galit sa mga demonyo. Pero ipinapaalala ni Baines sa kanya na hindi niya kailanman nakita ang kanyang ama at doon nagmula ang kanyang dugong demonyo. Nagsimula si Baines na umakto na parang isang preacher at sinasabing maaari pa rin siyang tumanggap ng awa ng Diyos kung mapapatunayan niyang karapat-dapat siya. Nagalit si Mary sa ideya ng pagpayag na makasama ang isang anak ng demonyo sa kanilang panig. Subalit sinabi ni Baines na magiging sayang kung hindi nila gagamitin ang isang napakagandang sandata na tulad ni Dante. Bigla namang huminto ang convoy dahil sa isang insidente sa tulay at may napansin si Anders sa labas at nag-alala siya, kaya binanggit niya kay Mary na i-check niya ang sitwasyon. Habang nangyayari ito ay patuloy na binabato ni Mary ng patotsyade si Dante dahil sa pagiging kalahating demonyo, kasabay nito ay napagtanto ng siyentipiko na nagbabago ang frequency ng bato dahil papalapit na ito sa kabilang bahagi ng amulet. Bigla na lamang sumabog ang gusali sa tabi nila dahil sa mga pampasabog na nakalinya sa gilid nito at kasunod nito, pinasabog ng isang rocket launcher ang isa sa mga van nila at nakita ni Mary si Rabbit sa bubungan, bago pa siya putukan ng isa pang RPG na tumama sa kanyang van. Nagpanik si Baines at inutusan ang lahat ng natitirang tao na protektahan ang amulet at nagtangkang magsama-sama ulit ang grupo. Ngunit pinaghiwalay sila ng mga debris sa dalawang pangkat at samantala ay sinamantala ni Anders ang kaguluhan at nagtungo sa van ng siyentipiko upang kunin ang amulet.
sinasabing kaya niyang protektahan ito. Ngunit dumating din ang isang grupo ng mga demonyo sa tulay upang tapusin ang laban na kasama rito ang shapeshifter na nakalaban ni Dante dati. Nagpasya si Mary na kaya niyang labanan silang lahat ng sabay, dahil nagawa na niya ito dati laban sa 5 kalaban. Samantala ay nakaharap ng natitirang miyembro ng team ni Mary si White Rabbit. Sinubukan nila itong barilin kaso dinipensa ni Rabbit ang lahat ng bala at pinatay ang ilan sa kanila at kahit tinamaan siya ng anti-demon bullets, hindi ito nasaktan kaya't nagpanik ang mga sundalo at napagtanto nilang isa itong evolved demon na immune sa kanilang teknolohiya. Nagpatuloy sila sa paglaban pero sila'y pinuksa ni Rabbit at pagkatapos nito ay pumasok si Rabbit sa van kung saan nakuha na ni Anders ang amulet mula sa siyentipiko at pinutol ni Rabbit ang video transmission. Natakot si Anders nang makita si Rabbit at itinapon niya agad ang amulet dito. Nagalit ang siyentipiko at tinanong si Anders kung ano ang ginagawa niya, pero sinabi ni Anders na dinukot ni Rabbit ang kanyang mga anak at wala nang saysay ang pagsalba sa mundo kung hindi niya maililigtas ang kanyang pamilya. Naputol ang kanilang pagtatalo nang pinagsama ni Rabbit ang dalawang bahagi ng amulet, gayunpaman ay hindi niya agad winasak ang barrier sa pagitan ng Earth at Impyerno na ikinagulat ng siyentipiko. Tinanong niya si Rabbit kung may nawawala pa siyang bahagi at humanga si Rabbit sa talino niya. Sinabi ni Rabbit na kapag bumagsak na ang pader sa pagitan ng dalawang mundo, magkakaroon ng pagkakataon ang siyentipiko na makapag-aral ng mga bagong bagay at dapat pa siyang magpasalamat, ngunit imbes na magpasalamat ay sinubukan siyang atakihin ng siyentipiko kaya't sinaksak siya ni Rabbit. Pagkatapos ay sinusugatan din ni Rabbit si Anders at hinihila siya palabas ng van kaso biglang nagkaproblema ang artificial na puso ni Rabbit. Pagkakataon iyon ng siyentipiko kaya itinapon niya ang isang granada kay Rabbit kaso nagkamali ang siyentipiko at doon ay nagpa-alert si Rabbit upang magmukhang astig at dramatic, kaya na-deflect ni Rabbit ang granada pabalik sa kanya at isinara ang mga pinto. Lumabas si Rabbit ng van at nakita siya ni Fino at Dante at itinuro ni Fino na suot ni Rabbit ang kwintas ni Dante ngayon, ngunit abala si Dante sa pagtatangkang alisin ang kanyang espesyal na poses at sa kabutihang palad, may susi si Anders at pinalaya niya si Dante at agad na kinuha ni Dante ang kanyang espada at sumugod kay Rabbit. Kinuha naman ni Rabbit ang kanyang rocket launcher at pinaputukan ang isang kalapit na school bus at gamit ang kanyang superhuman na kakayahan, nailigtas ni Dante ang lahat ng nasa bus at samantala ay sinamantala ni Rabbit ang pagkakataon upang makasakay sa isang van at pasabugan ang tulay bago tumakas. Habang si Mary naman ay nahihirapan sa pakikipaglaban mag-isa sa mga demonyo, nang makita ng mga demonyo na umaalis ang kanilang boss ay kinidnap nila si Fino at isinakay siya sa van, nagnakaw si Dante ng pinakamalapit na motor para habulin ang kwintas ng kanyang ina. Subalit hinarang siya ng mga alipores ni Rabbit at nilampasan niya ang lahat ng kanilang pag-atake habang patuloy sa paghabol sa van, nakuha niya ang sandata ng pula at asol na demonyo at ginamit ito upang patumbahin ang Venus Flytrap na demonyo, at pagkatapos ay binangga ang dalawang Demon Brothers gamit ang kanyang motor bago muling ituloy ang habol. Gustong-gusto ni Rabbit na ipagpatuloy ni Dante ang paghabol ngunit bigla siyang inatake ng Winged Demon. Habang mas tumatagal ang laban ay mas nagising ang demonic powers ni Dante, na ikinatuwa ni Rabbit dahil umaasa siyang magiging maayos ang kanyang plano. Gayunpaman ay hindi alam ni Dante na noong tinurukan siya ni Mary ng gamot at isinama rin niya ang isang nanobomb sa kanyang katawan na activated kapag lumayo siya ng 1 milya mula kay Mary, kaya habang papalapit si Dante kay Rabbit at handa na siyang barilin ito at biglang sumabog ang bomba sa kanyang leeg. Nadismaya si Rabbit at pinahinto niya ang van upang sabihin kay Dante na kailangan niyang magsikap pa dahil siya ang anak ng maalamat na Demon Knight na si Sparta. Samantala ay natagpuan ng shapeshifter na demonyo ang dalawang sugatang Demon Hunter, pinatay ang isa at kinopya ang anyo ng isa. Nagtipon ulit si Mary at ang natitirang Demon Hunters at napagtanto nilang humaharap sila ngayon sa mga demonyong mas malakas kaysa sa anumang nakaharap nila noon. Kaso wala itong pakialam kay Mary at iniutos niyang maghanda silang lahat para sa rabbit hunting na hindi alam na kabilang na sa kanilang grupo ang shapeshifter. Samantala sina Rabbit at ang kanyang mga kasamahan ay nag-hijack ng isang buong paliparan, dinala nila sina Dante at Fino sa isang eroplano at laking gulat ng lahat ng matuklasan nilang dinukot din pala ang vice-presidente at dinala roon, kinuha ng Red at Blue Demon Brothers ang mga hostage at sinabi kay Dante na may iniwan na video si Rabbit para sa kanya. Habang pinagtatalunan pa nila kung paano paandarin ang video player at tinanong ni Bane si Dante kung napag-isipan na niya ang alok niya,
dahil baka kalooban ng Diyos ang kanyang pagkakaligtas mula sa pagsabog na kayang pumatay kahit demonyo. Sinabi ni Fino kay Baines na sa dami ng nangyayari ay hindi nila sigurado kung mabubuhay pa silang lahat, ngunit buong tiwala ang vice-presidente na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya natutupad ang layunin ng Diyos para sa kanya. Nang sa wakas ay mapatugtog nila ang video ay ipinahayag ni Rabbit sa mga hostage na lahat sila ay mamamatay maliban na lang kung maililigtas sila ng anak ni Sparta. Samantala ay natunton ni na Mary at ng kanyang grupo ang amulet at pumasok sila sa isang gusali. Natuklasan nilang nasa itaas na palapag si Rabbit na may hawak ng amulet at nagpasya si Mary na umakyat nang hindi naghihintay ng backup. Ngunit pagkapasok ng lahat sa gusali ay biglang nagsara ang mga pinto at naputol ang komunikasyon sa labas. Sumigaw ang boses ni Rabbit mula sa mga loudspeaker at sinasabihan ang mga residente ng gusali, karamihan ay mga refugee na demonyo na kapag nakakita sila ng tao dapat silang lumaban. Nalito sina Mary at ang kanyang mga sundalo kung sino pa ang mga naruroon, pero nagpatuloy sila nang hindi nila alam na napasok na nila ang isang patibong at biglang inatake sila ng mga demonyo mula sa lahat ng direksyon. Pinapatay ang karamihan sa kanila maliban kay Mary na nakatakas gamit ang elevator kaso nahuli ng isang gas trap. Dahil dito ay nagsimula siyang makaranas ng halusinasyon at hindi na niya maibukod ang realidad sa imahinasyon, pero nang atakihin siya ng winged demon ng totohanan, gumana ang instincts ni Mary at nakaiwas siya sa atake nito at mabilis na tumakbo palayo hanggang makatagpo siya ng mga naninirahan sa gusali. Sa kung anong paraan ay nakumbinsi niya ang mga natatakot na residente na itago siya mula sa mga demonyo. Iniisip na sila ay mga tao lamang na ibinibihag ni Rabbit pero pagkapasok niya sa isang silid at dumating ang winged demon na naghahanap sa kanya, nabigla si Mary nang matuklasan niyang mga demonyo rin pala ang nagligtas sa kanya. Sa kabutihang palad ay hindi siya natagpuan ng winged demon at umalis ito sa silid pero nang pakiusapan siya ng mga mahinahon na demonyo na lumabas na, tinutukan sila ni Mary ng baril at nagpumilit siyang huwag pumatay sa kabila ng kanyang prejudice at hallucinations. Tinanong siya ng demonyo kung ito ba ang paraan niya ng pagtanaw ng utang na loob matapos siyang iligtas. Binanggit ng demonyo kay Mary na hindi lahat ng demonyo ay masama at sila ay mga bottom feeders at mula sa kanilang impyernong mundo na tinatawag na Makkah, na pumunta sa Earth upang protektahan ang kanilang mga anak. Tinanong ni Mary kung paano sila nakatakas mula sa impyerno at sinabi ng demonyo na sinabi sa kanila ni Rabbit na nakagawa siya ng isang aparato para dalhin sila sa Earth. Sumunod sila kay Rabbit sa pag-aakalang magiging mas mabuti ang buhay nila rito pero naranasan lamang nila ang matinding puot ng mga tao kaya't nagtago sila sa gusali, sumusunod sa mga utos ni Rabbit habang pinapalampas ang kanyang mga malupit na eksperimento sa mga ulila. Nabahala si Mary sa narinig at habang nawawala ang epekto ng gas, pinigilan niya ang sarili niyang barilin ang mga demonyo at ipinangako niya sa kanila na papatayin niya si Rabbit at tiyakin na magiging ligtas ang kanilang pamilya bago siya tumakbo palabas ng silid. Samantala sa eroplano ay tumangging maniwala si Dante sa kahit anong sinasabi ni Rabbit, ngunit hinimok siya ni Rabbit na tignan ang sarili niya dahil ang isang kamangha-manghang nilalang na tulad niya, ay hindi maaaring isilang mula lamang sa isang mahina na tao at isang mababang uri ng demonyo. Bagamat labis na iginagalang ni Rabbit si Sparta bilang isang mandirigma at kinamumuhian niya ito dahil sa kanyang pagtataksil sa mga demonyo, kaso hindi iyon pinapansin ni Dante at tinapos ni Rabbit ang kanyang mensahe sa pagsasabing ang eroplano ay tiyak na babagsak matapos sumabog ang mga pampasabog sa loob. Kaso kung magagamit ni Dante ang kanyang demonic powers na maaari niyang iligtas ang lahat, sina Fino at Baines ay sinubukan na palakasin ang loob ni Dante upang mailigtas ang lahat ngunit hindi pa rin siya naniniwala na totoo si Sparta. Binanggit ng mga Demon Brothers sa kanya na totoo si Sparta at nagdusa ang kanilang mga pamilya dahil sa pagtataksil nito. Hinimok nila siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mailigtas ang lahat, ngunit sinabi ni Dante na hindi niya kailangang gumawa ng kahit anong espesyal para talunin sila at tumayo siya. Pinunit ang kanyang mga posas at naghanda upang makipaglaban sa mga demonyo. Nagpalitan sila ng mga suntok hanggang sa magpakawala ng fireball ang mga demonyo, na nagdulot ng PTSD kay Dante at binabalikan niya ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina at kapatid, nawala ang kanyang kumpiyansa at pinagtulungan siya ng mga Demon Brothers, pinagtatawanan siya na wala siyang silbi sa laban at dapat na lang siyang magtago gaya ng ginawa niya noon. Sinusugatan siya ng Red Dragon gamit ang espada at binanggit na isa lamang siyang walang silbing basura tulad ng kanyang ama,
Ngunit biglang naalala ni Dante ang sinabi ng kanyang ina na ang kanyang ama ay pinakamatapang na tao at dito nagising ang kanyang demonic power. Napigilan niya ang espada ng Red Demon at itinulak ito palayo at ngayon, naniwala na si Dante na siya nga ang anak ni Sparta at ginamit ang kanyang bagong lakas upang patayin ang Red Demon gamit ang espada nito, gayunpaman ay naubos din ang kanyang lakas pagkatapos nito at nagalit ang Blue Demon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdesisyon siyang pasabugan ang mga bomba sa eroplano at hindi naging sapat ang bilis ni Dante upang mapigilan siya, sumabog ang isang napakalaking butas sa gilid ng eroplano at lahat ay nahulog palabas at kasama rin sa pagbagsak si Dante at ang Blue Demon. Ibinahagi ng Blue Demon kay Dante na huwag siyang mamatay sa pagbagsak dahil gusto niya itong patayin ng personal mamaya. Iniisip ni Dante kung paano siya makakaligtas sa pagbagsak na iyon, pero binigyan siya ni Fino ng ideya na lahat ng eroplano ay dapat may emergency parachute. Agad na sumisid si Dante sa bumabagsak na mga debris at nangolekta ng ilang parachutes, inililigtas ang mga sibilyan isa-isa kaso bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang leeg, biglang nagising ng lubusan ang kanyang demonic powers at nag-transform siya bilang isang ganap na demonyo at sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng mga pakpak sa anyong ito. Kaya naman nailigtas niya ang lahat mula sa tiyak na kamatayan ngunit habang ligtas na ang lahat, bigla siyang inatake ng Blue Demon at dinala siya nito palayo at samantala ay patuloy na umakyat si Mary sa gusali habang umiiwas sa dalawang demonyo. Sa labas ay dumating na rin ang backup upang iligtas siya at hindi alam na may isang buong hukbo ng mga demonyo na nag-aabang sa ibaba upang makipaglaban. Nagpatuloy si Mary sa pag-akyat hanggang makarating siya sa isang nakasil na silid. Pinasabog niya ang kandado at natagpuan ang ilang mga demonyo na nasa malubhang kalagayan dahil sa mga eksperimento ni Rabbit. Pinatay niya ang isa upang tapusin ang paghihirap nito nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang disguised shapeshifter demon. Sinabi nito kay Mary na maswerte siyang nakaligtas at humingi si Mary ng kanyang baril upang sirain ang laboratorio, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama na obsessed sa paghahanap ng paraan upang matigil ang mga demonyo. Para magawa iyon ang ama niya ay nag-inject ng demon DNA sa sarili, naging kalahating demonyo at pinatay ang kanyang asawa at habang inaalala ni Mary ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, pinasabog niya ang lab at pagkatapos ay sinabi niya sa shapeshifter na kailangan nilang pumunta sa itaas upang hanapin si Rabbit. Habang naglalakad sila papunta sa hagdanan ay hindi sinasadyang tinawag ng shapeshifter ang impyerno bilang Maki at nabisto ang kanyang sarili. Agad siyang binaril ni Mary at lumitaw ang kanyang tunay na anyo at sinimulan siyang atakihin ng demonyo gamit ang kanyang whip-like limbs. Nasugatan si Mary at nakita pa siya ng Flower Demon habang umaakyat ito at habang patuloy na binubugbog si Mary, iminungkahi niya sa shapeshifter na makipagnegosasyon at nalaman niya na ang misyon nito ay hindi pumatay ng mga sundalo kundi ang makapasok sa loob ng kumpanya ng Darkcom. Bilang isang mataas na opisyal doon ay maaari niya itong tulungan kung hindi siya papatayin, tinanggap ng shapeshifter ang alok at nag-transform siya bilang si Mary ngunit nang dumating ang Flower Demon, hindi niya nakilala na ang kaibigan niya ay peke kaya binaril niya ito gamit ang kanyang mga lason na spike. Namatay ang shapeshifter dahil doon at pagkatapos nito ay inatake ni Mary ang hindi handang Flower Demon at pinasabog ito gamit ang kanyang special bullets. Nag-inject siya ng isang espesyal na gamot upang palakasin ang sarili bago pumunta sa pinakahuling palapag. Ngunit pagdating niya doon ay isang walang laman na control room ang kanyang nadatnan, nakita niya ang backup team na naghihintay sa labas at biglang bumukas ang mga pintuan, nagmadaling pumasok ang backup team ngunit napansin ni Mary na isa itong patibong. Naaagapan niyang masabihan ang mga kasamahan bago sumabog ang bomba at nailigtas ang karamihan sa kanila. Samantala ay patuloy pa rin sa pag-atake ang Blue Demon kay Dante pero kahit siya ang may home advantage sa ere, nahirapan siya at natalo sa lahat ng aspeto ni Dante. Sa wakas ay sinuntok siya ni Dante ng malakas patungo sa isang under construction na gusali, doon niya binugbog ang Blue Demon at tinanong kung nasaan ang kwintas niya at ibinunyag ng Blue Demon na nasa kamay na iyon ni Rabbit, ngunit hindi alam ni Dante kung nasaan si Rabbit. Gayunpaman ang pagsabog sa gusaling kinaroroonan ni Mary ang nagbigay sa kanya ng ideya kung saan ito matatagpuan. Sa gusali ay kinumpirma muna ni Mary ang kalagayan ng kanyang mga tauhan bago magbigay ng mensahe sa kanyang grupo at sa mga refugee demons sa loob. Sinabi niya na alam niyang wala silang intensyon na magpasakit ng kahit sino at hindi rin niya nais na saktan sila. Ipinahayag niya na ililigtas sila ng kanyang team at dadalhin sila sa ligtas na lugar kaya't dapat silang makipagtulungan.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang team na habang sila ang bahala sa pagligtas sa mga refugee, siya naman ang makikipagsapalaran laban sa masamang pinsan ni Bugs Bunny. Samantala ay lumilipad na papunta si Dante sa gusali nang biglang umatake muli ang Blue Demon. Biglang nawala ang demonic form ni Dante kaso nagawa pa rin niyang igiya ang Blue Demon papunta mismo sa gusali kung saan napansin sila ni Mary. Nag-crash landing sila sa gusali at habang naglalakad papalapit ang Blue Demon upang tapusin si Dante ay binaril ito ni Mary sa gitna ng kanyang pangit na asol na ulo. Nagkumustahan sina Mary at Dante habang nagbabatuan ng mga matatalim na insulto. Sinabi ni Dante na tama si Mary sa pagtawag sa kanya bilang kalahating demonyo at dahil nag-transform na siya 5 minuto lang ang nakaraan, biglang may nahulog na device mula sa katawan ng Blue Demon at naglabas ito ng mensahe mula kay Rabbit. Ipinahayag ni Rabbit na inaasahan na niyang mamamatay ang lahat ng kanyang tauhan at gusto lamang niyang iparating kay Dante na kung hindi siya pupunta sa kanyang lokasyon sa loob ng 30 minuto, isang hukbo ng mga demonyo ang aatake sa lungsod at tinanong ni Mary kung bakit gusto ni Rabbit ang isang loser na tulad ni Dante, at ipinaliwanag ni Dante na siya ang anak ni Sparta. Sa wakas ay nagkaroon ng linaw kay Mary ang lahat at naintindihan niyang kailangan ni Rabbit ang DNA ni Sparta upang masira ang pader na nilikha nito. Kinumpirma naman ito ni Rabbit at muli niyang binigyan si Dante ng 30 minutong deadline, siguradong hindi tatanggihan ng isang arrogant na tao tulad niya ang pagkakataong lumaban. Habang nangyayari ito ay nadiskubre ni Mary na hindi lamang gustong sirain ni Rabbit ang pader sa pagitan ng mga mundo, plano rin itong wasakin ang kumpanyang Darkcom. Samantala ay sinunod ng mga sundalo ang utos ni Mary na ililikas ang mga demon refugees, ngunit nang malaman ito ni Baines ay nagalit siya ng husto at ginamit ng relihiyosong fanatikong si Baines ang kanyang autoridad upang baligtarin ang utos ni Mary, at inutusan ang mga tropa na patayin ang lahat ng demonyo na nagsimulang magtiwala sa kanila. Samantala ay nakarecover mula sa lason ang shape-shifting demon at nang makita niyang pinapatay ang mga inosenteng demonyo, nabaliw ito sa galit at sinira ang gusali ay umaasang madadami ang maraming tao. Umabot ang mga pagsabog kina Dante at Mary ngunit agad na dinala ni Dante si Mary at tumalon sila palabas ng gusali upang makaligtas. Samantala ay pumasok na si Rabbit sa Demon Realm na tinatawag na Mapki, isang lugar na hindi angkop sa buhay. Nakipagkita siya sa huling natitirang kasamahan niya at ang Winged Demon at tinanong kung dala na nito ang kanyang hinihingi. Ipinakita ng demonyo ang isang vial na naglalaman ng dugo ng kapatid ni Dante at nagpatak si Rabbit ng isang patak sa amulet, at nang makita niyang nag-react ito na kinumpirma niyang totoo nga ito at sinabi ng Winged Demon na kailangan ang dugo ng parehong magkapatid upang maalis ang pader, at sumang-ayon si Rabbit. Sinubukan ng Winged Demon na agawin ang espada ni Sparta mula kay Rabbit at sinasabing hindi siya karapat-dapat magdala nito, pero sinabi ni Rabbit na hawak niya ito hanggang matapos ang misyon at habang paalis siya, tumatawa siya at sinabihan ang Winged Demon na alam niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil iisang paraan lamang ang mayroon, upang makuha niya ang dugo ng kapatid ni Dante at ang pangalawang kalahati ng amulet. Bumalik sa mundo ng tao at unang ginawa ni Mary matapos iligtas siya ni Dante ay suntukin siya, pagkatapos nito ay nakita niya ang guho ng gusali at nabigla sa nakitang mga patay na katawan ng kanyang mga tauhan. Ngunit iniisip ni Mary na sinadya ni Rabbit ang lahat ng ito at ang pagpatay sa kanyang mga tao kasama ng mga tao para lamang mabuksan ang mga pintuan ng impyerno. Naghanda siyang lumaban sa kanya ngunit pinigilan siya ni Dante at sinabing ito ay laban niya. Ipinaliwanag niya kay Mary na tiyak na natutunan ng kanyang ama kung paano kontrolin ang kanyang demonic powers at instincts, upang labanan ang kanyang sariling lahi at iligtas ang sangkatauhan kaya't kaya rin niya ito. Pinapaalala niya kay Mary na sinabi ni Rabbit na dapat siyang pumunta ng mag-isa, ngunit basta na lamang binaril siya ni Mary sa binti at ikinulong sa isang armored van, sinasabing ang dugo lamang niya ang kailangan ni Rabbit upang sirain ang pader. Idinagdag pa niya na dahil mukhang may personal na galit si Rabbit sa Darkcom ay mas negosyo niya ito kaysa kay Dante. Pagkatapos ay naglakbay si Mary at ninakaw ang isang mamahaling kotse mula sa isang mayamang playboy upang makarating sa lugar kung saan naghihintay sina Rabbit at ang kanyang mga tauhan. Nang marinig nila ang paparating na sasakyan ay inutusan ni Rabbit ang isa sa kanyang mga tauhan na manguna na isang maliit na demonyo na nag-transform sa isang higanteng chimera. Samantala ay sinasakyan ni Mary ang isang truck at ginamit itong rampa, inihampas sa Chimera Demon upang patayin ito.
Pagbaba niya ay hinarap niya si Rabbit at sinabi na hindi darating si Dante kaso may alok siya. Ipinahayag niya na nakakulong si Dante sa van at isang pindot lang niya sa remote ay magiging abo ito at mawawala ang kahit isang hibla ng DNA. Iginiit niya kay Rabbit na kung gusto nitong mabuhay si Dante na dapat nitong ibigay ang amulet. Sumang-ayon si Rabbit at ibinigay ang amulet kay Mary ngunit nang hinamon siya ni Rabbit na pindutin ang button para patunayan ang sinasabi niya, lumabas na ang remote control ay para lamang sa sound system ng kotse. Biglang umatake ang winged demon kaso pinaputukan ito ni Mary gamit ang rocket launcher na nakatago sa kanyang briefcase. Nakipaglaban siya sa iba pang mga demonyo gamit ang mga armas na mayroon siya, kaso mabilis ding naubos ang kanyang bala. Isang demonyo ang nakasugat sa kanyang braso gamit ang isang lason na blade at mabilis siyang naparalisa. Nabawi ni Rabbit ang amulet at sinabi kay Mary na tamasahin ang kanyang painless death habang siya naman ay haharap kay Dante. Ngunit biglang dumating si Dante at sinagip si Mary at sinabi niya kay Rabbit na magtatapos na ang kanyang kwento. Ngunit natuwa pa si Rabbit sa pagdating ni Dante at inanyayahan niya itong sumilip sa portal upang makita kung ano ang kanilang pinaglalabanan. Nagulat si Dante nang makita ang isang sulyap ng Mokki. Ipinahayag ni Rabbit na buhay pa si Mondes at ang hari ng impyerno at siya ang pumatay sa pamilya ni Dante. Dagdag pa niya na ginamit ni Mondes ang pader na nilikha ni Sparta upang kontrolin at gipitin ang mga demonyo, habang pinigilan naman ng Darkcom ang mga inosenteng demonyo na makapunta sa Earth na tinawag niyang paraiso. Pinagtawanan ni Dante ang ideya na tawaging paraiso ang Earth ngunit sinabi ni Rabbit na makita niya muna ang Mokki bago humusga. Habang iniisip ni Dante ang lahat ng ito at naalala ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama at dito ay nagpasya siyang subukan. Subalit sinabi niya kay Rabbit na kung mamamatay si Mary at mamamatay din siya, ipinag-utos ni Rabbit sa kanyang mga tauhan na huwag saktan si Mary at dinala niya si Dante sa Mokki. Isang hit-hit lamang ng maruming hangin doon ay halos ikahimatay ni Dante at sinabi ni Rabbit na ito ay dahil sa pader na ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos ay tinadyakan siya pabalik sa Earth at ipinapahiwatig na ngayon ay dapat niyang maintindihan kung bakit kailangang sirain ang pader para mabuhay ang mga tao ng Mokki sa Earth. Sumagot si Dante na kasabay ng pagsira sa pader ay mamamatay din ang milyon-milyong tao. Kaso ipinaliwanag ni Rabbit na sa loob lamang ng ilang henerasyon ay makakamit din ang balanse sa pagitan ng mga mundo, mas mabuti raw iyon kaysa hayaang magdusa ang mga demonyo magpakailanman. Bago pa makapag-isip si Dante ay binalaan siya ni Mary na barilin siya ulit kung gagawa siya ng isang bagay na tanga, kaya nagpasya siyang huwag makipagtulungan kay Rabbit. Sinabi ni Rabbit na kailangan na nilang kunin ang dugo ni Dante sa tradisyonal na paraan. Tumakbo sina Dante at ang mga demonyo patungo sa isa't isa at walang kahirap-hirap na pinutol ni Dante ang mga demonyo, kaso biglang bumalik ang winged demon at nadisarmahan si Dante at halos hindi niya maiwasan ang mga atake. Kahit gumamit siya ng ibang demonyo bilang shield ay nadaanan pa rin ito ng winged demon. Nanghiram si Dante ng sandata ng demonyo upang lumaban sandali bago nakuha muli ang kanyang espada, habang lumalaban sila ng winged demon na palipat-lipat sa pagitan ng Earth at Mokki, unti-unting nawawala ang epekto ng paralysis kay Mary. Habang abot kamay na niya ang kanyang baril ay napansin siya ni Rabbit at nagpadala ito ng isang flying slash na nakadistract kay Dante. Naitulak ng winged demon si Dante pabalik sa Mokki at ipinadala ni Rabbit ang lahat na iba pang mga demonyo para suportahan ang winged demon habang siya naman ay humarap kay Mary. Sinabi ni Rabbit na mabuti pa raw at nararamdaman na niya ngayon ang sakit dahil deserve niya ito. Ngunit sinagot siya ni Mary at sinasabing wag itong magkunwaring banal dahil isa lamang siyang terorista na walang tunay na malasakit sa mga demonyo na kung tunay siyang may malasakit. Hindi niya sila gagawing mga sundalo at bihag kaso sinabi ni Rabbit na matagal na niyang nararamdaman ang sakit ng kanyang mga kasamahan. Iginiit niya na ginawa lamang niya ang dapat gawin upang hindi na magdusa pa ang mga demonyo sa kamay ng Darkcom, kasabay nito ay dinala niya ang kanyang maskara at ibinunyag ang isang peklat pero lubos na makataong mukha na nagbalik ng masakit na alaala kay Mary. Lumabas na si Rabbit ay isang tao pala sa simula pa lamang. Maraming taon na ang nakalilipas at siya ay isang ulila na binubuli sa kanyang ampunan at isang araw, nang makakita siya ng portal na bumukas sa harapan niya at naglakas loob siyang pumasok dito at napadpad siya sa mundo ng mga demonyo, isang lugar na puno ng panganib. Kaso doon din niya natagpuan ang mga mabubuting nilalang na tinanggap siya bilang isa sa kanila, lumaki siyang kasama ang mga demonyo at nagkaroon ng interes sa kanilang teknolohiya at kultura at isang araw habang nasa mataas na lugar sila ng kanyang mga kaibigan,
nakita niya na ang mga warlord ng impyerno ay inaangkin ang lahat ng yaman habang ang mga ordinaryong demonyo ay ginagawang alipin. Dahil sa polusyon at kakulangan ng pagkain ay namatay ang isa sa kanyang mga kaibigan at doon siya nangako sa sarili na dadalhin niya ang lahat ng demonyo sa isang mas magandang lugar. Paglipas ng mga taon ay lumikha siya ng isang aparato na makakapagdala ng mga demonyo sa Earth upang magkaroon sila ng mas mabuting buhay. Kaso sa parehong panahon na sina Mary at ang kanyang mga tropa mula sa Darkcom ay nangangaso ng lahat ng demonyo na makita nila. Isa sa kanilang mga misyon ang nagdala sa kanila sa isang lugar kung saan nagtatago ang mga refugee na dinala ng batang lalaki. Pinaputukan nila ang mga ito nang hindi man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at habang nangyayari iyon, pinamumunuan ng batang lalaki ang ilang demonyo papunta sa safe house nang biglang sumunod sa kanila ang isang higanteng halimaw at kinain isa-isa ang kanyang mga kasamahan. Nagmadali sila papunta sa safe house kaso napalibutan din sila ng puwersa ng Darkcom. Buti na lang at napahinahon ng batang lalaki si Mary sa loob ng ilang sandali at tinanong ni Mary kung bakit may kasamang mga demonyo ang isang tao, at sinubukan niyang ipaliwanag na sinusubukan lang niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bigla namang sumabog ang portal at nilapa ng halimaw ang mga demonyo at nagpanik si Mary at inutusan ang kanyang mga sundalo na magpaputok. Ang ilang mga bala ay tumama rin sa mga inosenteng demonyo at nasugatan ang batang lalaki at wala siyang nagawa nang magpasya si Mary na gamitin ang extreme measures. Hinagis niya ang isang bangkos ng granada sa bunganga ng halimaw at ang pagsabog ay pumatay sa natitirang mga demonyo. Dahil sa insidenteng iyon at tuluyang nasira ang batang lalaki at pagkatapos niyang buuin ang sarili na parang isang makina, naging si Rabbit siya na isang demonyong uhaw sa paghihiganti laban sa Darkcom at sa sangkatauhan. Nabigla si Mary nang makita niyang buhay pa si Rabbit at sinabi ni Rabbit na tiyak na pinagsisisihan na ni Mary ang pagligtas sa kanya noon. Sinubukan ni Mary na kumbansihin siya na gusto niya talagang makinig noon, ngunit ngayon nauunawaan na niya kung saan nagmula ang kanyang walang awang pag-iisip dahil tanging tao lamang ang maaaring maging ganito katindi at kalupit. Hindi ito tinanggap ni Rabbit bilang papuri at tinaas ang kanyang espada upang tapusin si Mary. Samantala si Dante ay patuloy na nakikipaglaban sa mga demonyo sa Mapki, nagawa niyang patayin ang ilan habang pinipigilan ang kanyang paghinga kaso ang pakikipaglaban sa Winged Demon ay isang matinding hamon. Naipos siya ng Winged Demon pabalik sa portal at napigilan ni Rabbit ang kanyang espada nang makita si Dante na lumalabas. Sinubukan ni Dante na gisingin ang kanyang demonic power habang tinutulak ang demonyo paatras. Napansin niya ang aparato ni Rabbit na nagpapanatili sa portal na bukas, sinipa niya ito at winasak at pinutol ang koneksyon ng portal at kasabay nito ay naputol sa kalahati ang mukha ng Winged Demon at bumagsak itong patay. Pagkatapos nito ay humarap si Dante kay Rabbit at nagulat nang makita na tao pala ito, pero hindi na nagmalasakit si Rabbit at sinimulang ulanin si Dante ng aerial blades at naiwasan ni Dante ang lahat at pagkatapos ay sinuntok si Rabbit palayo. Subalit nasalo pa rin ni Dante si Rabbit sa gilid ng bubong dahil ayaw niyang mawala ang kanyang pendant. Ipinaliwanag ni Rabbit na nagkaroon si Dante ng pagkakataon upang tapusin ang lahat, at pinaalalahanan siyang alalahanin ang pinili niyang desisyon kapag lumala na ang mga bagay sa hinaharap. Pagkasabi nito ay pinutol ni Rabbit ang sinulid ng kwintas at nahulog siya sa tubig. Nalito si Dante sa ibig sabihin ni Rabbit ngunit natuwa siya na nakuha niya pabalik ang kwintas ng kanyang ina. Pagkaraan ay dumating sina Baines at Fino sakay ng isang chopper upang sunduin sina Dante at Mary. Nang makita ni Baines ang nangyaring massacre mula sa itaas at natuwa siya at sinabing ito pa lamang ang simula ng kanilang banal na digmaan laban sa mga demonyo. Gayunpaman ay hindi papatay si Rabbit at natagpuan niya na buhay pa rin ang maliit na Chimera Demon. Binanggit niya rito na mayroon pa siyang huling bagay na kailangang gawin at pagkatapos ay kinain niya ito upang maabsorb ang lahat ng kapangyarihan nito. Samantala sa bubong ay nagsimula ng hakutin ng mga sundalo ng Darkcom ang mga bangkay ng mga demonyo. Inutusan ni Baines ang kanyang mga tao na ihanda ang mga bangkay para sa isang photoshoot upang magmukhang napakadelikado ng mga demonyo kapag lumabas sa balita. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isang military general tungkol sa mga demonyo at pinasabi sa media na si Mary ang gumawa ng lahat ng iyon, kahit na para sa kanya ay isa lamang si Mary sa mga trained dog niya. Habang naglilinis ang mga sundalo at natagpuan ni Anders ang portal opening device at kinuha niya ito para sa sarili bago pa ito madiskubre ng iba,
Samantala ay nag-uusap sina Mary at Dante at sinabi ni Mary na ibigay na lang niya ang amulet dahil tanging Darkcom lamang ang makapagliligtas sa mundo sa pamumuno ni Baines. Tumanggi si Dante dahil hindi siya naniniwalang may malasakit si Baines na iligtas ang kahit sino. Ipinapaalala pa niya kay Mary kung ilang beses niya na siyang niligtas kaso nananatili si Mary sa kagustuhan niyang makuha ang amulet. Habang nagkakainitin sila ng pagtatalo ay sumingit si Fino at nagsasabing nararamdaman niya ang tunay na chemistry sa pagitan ng dalawa. Sinubukan pa niyang kumpirmahin kay Dante na okay pa rin sila kahit ibinente niya siya at iginiit ni Dante na inaasahan na niya ang pagkakanulo ni Fino. Dumating si Baines kasama ang iba pang sundalo at tinanong si Mary tungkol sa espada ni Sparta. Binanggit ni Mary na nadala ni Rabbit ang espada nang mahulog siya sa ilog. Nadismaya si Baines at sinabing hindi niya maayos na natupad ang kanyang misyon. Humingi ng paumanhin si Mary at iniisip na ang tinutukoy ni Baines ay ang pagkamatay ng mga sundalo sa bitag ni Rabbit. Ngunit binanggit ni Baines na wala siyang pakialam sa mga patay at dahil sa kanya sila ay nagampanan lang ang Diyosa na layunin nila. Mas mahalaga raw sa kanya ang espada ni Sparta at ang amulet. Nang mapagtanto ni Mary ang tunay na pagkatao ni Baines at natigilan siya kaso sinabi naman ni Dante na nadala rin ni Rabbit ang amulet, sinubukan ni Baines na hilahin si Dante para sumali sa kanilang digmaan, kaso ipinaliwanag ni Dante na hanapin na lang siya kung sakaling may makaharap silang isang super lakas na demonyo na hindi kaya ng mga tauhan niya. Lumakad na si Dante palayo pero iniutos ni Baines na tutukan siya ng mga sundalo at ipinag-utos kay Mary na arestuhin siya at naghanda si Mary, bagamat may pag-alinlangan kaso biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Dumating ang mutated na Rabbit sa bubong upang bumawi at agad na inutusan ni Baines ang kanyang mga tao na patayin si Rabbit, pero nagsanib si Rabbit sa espada ni Sparta at nilipol ang lahat ng sundalo. Pinutol ni Rabbit ang bubong upang paghiwalayin ang grupo ni Dante at Mary mula sa iba pa at pinagsasaksak niya ang mga sundalo, kaya't nagpa siya si Baines na tumakas agad kasama si Anders na nakakapit sa helicopter habang dala ang portal device. Samantala sa bubong ay mabilis na tumakbo palayo si Fino sa unang palatandaan ng panganib kaso sina Dante at Mary ay nagpa siyang magsanib puwersa upang labanan si Rabbit. Sabay silang sumugod papunta sa kanya pero hindi tumatalab kay Rabbit ang anti-demon bullets. Habang iniiwasan nila ang mga atake nito ay binaril ni Mary ang kanyang artificial na puso at agad itong pinrotektahan ni Rabbit. Ibinubunyag na iyon ang kanyang kahinaan at biglang dumating ang mga military helicopter at nagsimulang putukan si Rabbit. Naghanap ng matatag na hideout sina Dante at Mary pero hindi nagtagal dahil winasak ni Rabbit ang mga helicopter gamit ang kanyang aerial slashes. Pagkatapos nito ay bumalik siya upang habulin sina Dante at Mary at tinamaan niya si Mary at pinalipad ito, habang si Dante naman ay nakipagtagisan ng espada sa kanya. Kahit na hindi kasing lakas ni Rabbit ay nagawa pa rin ni Dante na masugatan ang puso nito na nagpapalakas sa kanya gamit ang dugo ng demonyo. Nagpa siya si Dante na tapusin agad ang laban kaso biglang sinunggaban siya ni Rabbit at tinapon palayo, seryosong nasugatan. Mabilis na sumugod si Rabbit upang tapusin si Dante pero biglang dumating si Fino upang iligtas si Dante gamit ang isang rocket launcher na nakita niya. Hindi na siya nakagalaw pa dahil agad siyang sinaksak ni Rabbit at itinapon sa lupa at habang pinapanood ni Dante ang kanyang kaibigang namamatay sa kanyang mga bisig, napuno siya ng galit at nagsimulang maglabas ng kanyang buong demonic powers. Sumugod siya kay Rabbit ng buong lakas habang si Mary naman ay nagkamalay muli. Ngunit hindi siya makatulong dahil naubusan na siya ng baterya sa kanyang mga kagamitan at samantala ay muling na-overpower ni Rabbit si Dante, tinamaan siya ng buong lakas at nagpagulong sa isang gusali. Napagtanto ni Dante na nauubos na ang kanyang demonic powers at nagsimula na siyang dumudugo pero habang papalapit si Rabbit upang tapusin siya, dumating si Mary sakay ng isang extrang fighter helicopter at pinaputukan niya si Rabbit upang mapigilan ito habang tumalon si Dante mula sa gusali. Pinaputok naman ni Mary ang ilang missiles upang subukang tapusin si Rabbit kaso hindi rin ito tumatalab at mabilis siyang hinabol ni Rabbit. Sinira ang bubong ng helicopter at nag-dropkick si Dante kay Rabbit upang bigyang daan si Mary na makatakas. Hindi na niya nakontrol ang sira ng helicopter at bumagsak ito ngunit ligtas pa rin siya. Samantala ay nahulog si Dante sa isang bubong at nawala niya ang amulet at pinulot ni Rabbit ang amulet at nang inilagay niya ang bato sa espada. Nagpakita ito ng tunay nitong anyo at idineklara ni Rabbit na matatapos na ang kasaganahan ng mundo sa oras na madikit ang espada ni Sparta sa kanyang buong bloodline.
ngunit pinagtawanan siya ni Dante at sinabing hindi niya iyon magagawa. Gayunpaman ay ibinuhos ni Rabbit ang test tube ng dugo ng kapatid ni Dante na nakuha niya mula sa winged demon sa bato at na-activate ang kapangyarihan nito. Nagulat si Dante at tinanong kung paano niya nakuha ang dugo ng kanyang yumaong kapatid at sinamantala ni Rabbit ang kalituhan niya upang saksakin siya at makuha rin ang dugo niya para sa bato. Habang sinisipsip ng bato ang dugo ng magkapatid at naglabas ito ng pulang enerhiya na sumisira sa pader sa pagitan ng mga mundo, biglang naging pula ang kalangitan at naglabasan ang mga demonyo sa gitna ng lungsod at pati ang anyo ng lupain ay nagbago. Itinaas ni Rabbit si Dante gamit ang espada at sinasabing panoorin niya ang pagkawasak ng kanyang mundo, ngunit mayroon pang natitirang isang bala si Mary sa kanyang baril at pinuntirya niya ang puso ni Rabbit bago siya tuluyang saksakin si Dante. Tumama ang bala sa artificial na puso at labis na nagpapahina kay Rabbit na nahulog niya ang espada at umatras at hinugot naman ni Dante ang espada, sabay sabing dahil buhay pa ang kanyang kapatid na may dahilan pa siya upang mabuhay, nag-transform si Dante sa kanyang demon form at mabilis na sumugod kay Rabbit at hiniwa siya sa kalahati bago hinugot ang bato mula sa espada. Pagkaalis niya ng bato at muling naibalik ang pader sa pagitan ng dalawang mundo at naglaho agad ang mga demonyo, bumalik rin si Dante sa normal na anyo at lumapit kay Mary upang makipag-usap at sinabi niya na marahil ay tama si Rabbit sa ilang bagay. Kaso binanggit ni Dante na hindi na mahalaga iyon ngayon at iginiit niya kay Mary na maaaring buhay pa ang kanyang kapatid kaya maghahanap siya, at inimbitahan niya si Mary na maging partner niya at biro namang pumayag si Mary, ngunit habang nakatalikod si Dante at tinurukan niya ito ng pampatulog. Ginawa niya ito dahil sumasang-ayon siya kay Baines at naniniwala siyang delikado si Dante, samantala si Baines na nakuha na ang device ni Rabbit mula kay Anders ay nagbukas ng portal at nagpadala ng mga fighter jets papunta sa Mopki, nagpapaputok ng mga heat-guided missiles upang patayin ang mga demonyo. Sinimulan niya ang pananakop sa Demon Realm at pinapatay ang sinumang demonyo na kanyang makita at sinisimulan ang pagkuha ng kanilang mga likas na yaman. Samantala si Dante ay nakapirmi at habang ang kanyang espada at amulet ay nakahiwalay at itinatago ng maayos. Wala nang nakakahadlang ngayon sa mga tao upang lubusang kontrolin ang Mopki, ang mga demonyo ay nauwi na lamang sa pagiging mga bihag sa sarili nilang lupain, ngunit may isang dumating upang palayain sila at ito ang parehong winged demon na nilabanan ni Dante noon. Sinabi niya sa mga demonyo na pinalaya sila ng kanilang hari na si Mondes na tulad ng pagpapalaya niya sa kanya noon. Pagkatapos ay nag-transform ang demonyo sa isang tao na si Dante mismo ang kanyang kakambal at idineklara niya na ngayon ay ibabalik nila ang digmaan sa mga tao, gaya ng pagsisimula nito ng mga tao.